Ipagmamalaki naman talaga natin ng Pinoy dahil out of limited resources, nakagagawa tayo ng magagandang mga pieces para mga works of arts. I am proud to say na ang May Kawayan ang una at pinakasentro ng pag-aalahas. Ngayon sa produkto naman, especially in my company, nung mag-umpisa ako ng alahas na ito, talagang pinilit namin na mag-excel quality-wise. Nung nag-uumpisa ako mag-alahas, ang kabilin-bilinan sa akin ng tatay ko, sabi niya, do your best and charge the most. Wala kang customer na magre-reklamo for a job well done. Nung mag-alahas ako, talagang pinilit kong pagandahin ang bawat item na gagawin namin. We want to make it look as an art. Doon sa payo niya na charge the most, sabi ko, parang mahalan mo masyado yung customer mo. Yun ang binago ko, instead na mahalan, mahalin. So, minahal namin yung mga customer namin dahil alam namin sila ang bubuhay sa amin. Lahat halos ng ginagawa namin dito sa Golden Hills are gold. Sagana sa ginto ang Pilipinas. Unfortunately, napakamahal. Normally, ang gawa namin dito, sing-sing, hikaw, pintas, halos lahat ng palamuti ng mga kababaihan. At normally, mga babae. Ang pangkaraniwan lang na panlalaki namin ginagawa is the wedding ring dahil obligado sila maging pares. Well, lahat ng produkto ng Golden Hills are proudly Philippine-made or gawa sa May Kawayan. Ang value kasi ng alahas, yung iba, kino-correlate sa value lang ng raw materials. Kung ilan lang yung timbang ng ginto niyan, yun ang value niyan. Or gano'ng kalaki yung brilyante or gem na nakalagay dyan, and that's it. Pero it's an art in itself. May mga pieces na you really work hard, may storya yung piraso na yun. Talagang tinarba mo. Let's say, itong isang pyesa na ito, it's inspired by May Kawayan. It's a kawayan, it's a bamboo with green diamonds. Talagang may istorya siya na pang Pilipino.